Ang Codelines Corporation ay isang bus operating company na nilinang mula sa hamak na simulan ng Codamon family. Noong ika-30 ng Enero, 1961, isinilang ang patriarch na si Herbert Beth Codamon sa Kiangan, Ifugao mula sa isang mahirap na pamilya. Lumaki, ang kanyang mga magulang ay hindi naging sapat upang matustusan siya at ang kanyang 8 kapatid. Kaya naman, wala siyang choice kundi maghanap ng trabaho sa murang edad. Noong 1980, nakakuha siya at nakaipon ng sapat na pera para makapagtayo ng sarili niyang maliit na negosyo. Pumasok siya sa wholesale fruit and vegetable industry at nagsimulang maghatid ng mga sariwang ani mula Kiangan hanggang Baguio City at Mountain Province. Ito ay noong panahong hindi pa sementado ang mga kalsada sa Northern Luzon at hindi maganda ang kondisyon. Gayunpaman, nalampasan ni Ginoong Codamon ang mga hamong ito at natusto sa kanya at sa kanyang pamilya. Noong Hulyo 1990, isang malakas na lindol ang tumama sa Luzon, na ikinamatay ng libu-libong tao, nawasak ang maraming infrastruktura, at nakahadlang sa mga operasyon ng negosyo. Ang Cordillera Administrative Region, ang nangungunang producer ng gulay sa Pilipinas, ay kabilang sa mga lugar na tinamaan. Hindi eksepsyon ang Kiangan, marami sa mga sakahan at ani nito ang nawasak. Kaya naman, ang mga Codamon ay naiwan na naghahanap ng ibang mga lugar kung saan sila makakakuha ng mga supply para sa kanilang wholesale na negosyo. Ang mga hamong ito ay hindi naging hadlang sa kanilang pagsisikap sa halip, nagawa nilang palakasin pa ang kanilang kabuhayan. Nagsimula silang bumili ng mga gulay na itinanam sa Cagayan Valley, at dinala ang mga ito sa Maynila sa pamamagitan ng paikot-ikot na mga lansangan ng rehiyon ng Ilocos at patungo sa gitnang Luzon. Sa pamamagitan ng pagsusumikap, sa wakas ay nakabili ang Codamon ng 3 unit ng bus at naitatag ang Kiangan Motor Services, KMS, lines noong 1996. Tagumpay naging maayos ang mga taon nang magkaroon ng pagkakataon ng kumpanya na makakuha ng higit pang mga franchise at unit, na nagdagdag ng higit pang mga biyahe sa kanilang mga ruta. Inilunsad ng KMS Lines ang kanilang mga biyahe sa Banawe Baguio matapos makuha ang magagamit na prangkisa. Binigyan nito ang kumpanya ng isang maagang simula sa pagkuha ng lahat ng mga commuter mula sa Baguio Kiangan at Baguio Banawe na mga ruta. Kasunod ng tagumpay ng kumpanya sa lalawigan ng Ifugao, nakakuha sila ng mas maraming prangkisa na nagsisilbi sa ruta ng Baguio Quirino Province. Nagbukas ito ng pagkakataon para sa KMS Lines na lumawak at makapaglingkod sa Quirino Province. Noong 2015, inilunsad ng kumpanya ang mga biyahe nito sa Manila Sagada, na nagbibigay ng mas mahusay at mas ligtas na paglalakbay sa mga sikat na bayan ng Mountain Province at Ifugao. Kaya naman, para mas mapahusay at mapalakas ang Codelines gayon din ang turismo sa ating bansa, dahil ang kanilang mga ruta ay kumukonekta sa mga pinakabinibisita at kilalang mga tourist spot tulad ng Banawe Rice Terraces, Sagada, Mount Province, Tinglayan, Kalinga, gayon din sa mga karatig na munisipalidad at probinsya. Nagpapatakbo ng halos 2 dekada sa pampublikong sasakyan, ang Codelines Corporation ay lumago sa isang makabuluhang kumpanya na nagdadala ng libu-libong pasahero sa buong Luzon bawat taon. Sa ngayon, ang Codelines Corporation ay nagpapatunay na isa sa iilang kumpanya ng bus na nagbibigay ng higit sa kasiyahan. Hanggang ngayon, kilala ang Codelines sa pagiging magiliw na kumpanya sa kanilang mga empleyado, lahat ng darating at magiging bahagi ng kumpanya ay miyembro na ng pamilya, isinasagawa nila ang mga halaga ng isang mabunga at masayang pamilya sa kanilang negosyo. Gaya ng sabi ng kanilang ama, itrato ang isa bilang isang pamilya, itrato kanila bilang isang kapatid. Ang kanilang katapatan sa kumpanya ay naging makabuluhan dahil pinagkakatiwalaan nila sila pabalik sa kung paano sila nagtatrabaho para sa kanila. Magkahawak kamay, pagkamit ng kanilang misyon at mga layunin. Kung mahilig ka sa mga ganitong content pa-follow na sa aking page. Salamat.